Magandang araw sa inyong lahat at lalong-lalo na sa iyo, Ginoong Gamboa. Ngayong araw na ito ay aking tatalakayin ang El Filibusterismo, Kabanata Pang-5, na pinamagatang ang Noche Buena ng isang kutsero. Ito ang mga dapat nating malaman o makikita natin sa kabanatang ito. Una ay ang mga tauhan, pangalawa ay ang talasalitaan, pangatlo ay ang pangyayari, pang-apat ay ang kultura, at pang-lima ay ang aral. Una, mga tauhan. Dito malalaman natin kung sino-sino ang mga karakter na makikita natin sa kabanatang ito. Una ay si Basilio. Matalino at may determinasyon na magkaroon ng katarungan. Pangalawa ay ang si Zenong o ang kutsero. Ito ay nagsisimbolo ng mahihirap na pinagsasamantalahan ng mga makakapangyarihan o mga mayayaman. Pangatlo ay ang Guardia Civil. Sila ang tagapagtupad ng mga katiwalian at pang-aabuso. Pang-apat ay si Kapitan Basilio. Siya ay mayaman at makapangyarihan at nagtatangkang itaguyod ang kanyang sariling mga interes. Pang-lima, si Alperes. Mapaniil na militar na sumusunod sa utos ng mga kolonyal na pamahalaan. At yun ay ang mga tauhan, ang mga pangunahing tauhan na ating makikita sa kabanatang ito. Susunod naman tayo sa talasalitaan. Ang talasalitaan. Dito makikita natin ang mga salita na ginagamit ng may akda at kung ano ang kanyang nais na ipahiwati gamit ang mga salitang iyon. Una na dito ay ang unang salita ay ang hikahos na nangahuhulugan ng hirap. Ang halimbawang pangungusap dito ay ang pamilyang hikahos sa buhay ay nagsusumikap sa pang-araw-araw upang mabuhay. Pangalawang salita naman ay ang napaghulo o nangunguhulugang napag-isipan. Isang halimbawang pangungusap dito ay napaghulo ang kanyang mga iniisip dahil sa komplikadong sitwasyon. Pangatlong salita naman ay ang ipipiit na nangahuhulugan ng ikulong. Ang halimbawang pangungusap dito ay binalaan ng hukom ang akusado na huwag ipiit ang saksi sa panahon ng pagtatanong. Pang-apat na salita ay ang namayani o umiiral. O nangangahulugang umiiral. Ang halimbawang pangungusap dito ay pagkatapos ng mga taon ng alitan, umiral pa rin ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. At tapos na tayo sa talasalitaan. Dadako naman tayo sa mga pangyayari. Dito makikita natin ang mga mahahalagang mga pangyayari na ating makikita sa kabanatang ito. Unang pangyayari, naantala ang pagdating ni Basilio sa San Diego nang harangin ng Guardia Civil ang karwaheng sinasakyan niya. Nagkataong naiwan ng kutsero ang kanyang sedula, kaya'y kinulata ito ng mga Guardia Civil. Naantala nga ang pagdating ni Basilio sa San Diego dahil hinarang sila ng sinasakyan niyang kutsero ng mga Guardia Civil. At hindi nga inaasahan ay hindi nadala ng kutsero ang kanyang sedula o kanya itong nakalimutan. Kaya ay kinulatan ng mga Guardia Civil ang kutsero. Makikita natin dito kung gaano kalupit ang mga kung paano sumunod ang mga Guardia Civil sa pinag-uutos at kung paano naman
sinasaktan ang kutsero dahil lamang sa paglabag ng isang batas. Pangalawang pangyayari ay panay ang daldal ng kutsero, siguro upang makalimutan ang pananakit na ginawa sa kanya. Itinanong niya ng mga sibil. Mula rito ay nalaman ni Basilyong hikahos ang mga taga San Diego. Dahil nga sa nangyari na pagkulata o kinulatan ng mga gwardiya sibil ang kutsero, ay pagko sa pangyayaring ito ay pinatuloy pa rin nila ang kanilang paglalakbay. Panay naman ang pagsasalita o pagdaldal ng kutsero, siguro upang makalimutan na lang ang nangyaring pang-aabusos o pananakit na ginawa ng mga gwardiya sibil sa kanya. At dahil nga sa pangyayaring nakita ni Basilio, ay doon niya na napag-alaman na hikahos o hirap ang ang pamilya o ang mga tao sa San Diego. Pangatlong pangyayari. Habang naglalakbay, pinahinto ng mga gwardiya sibil ang kutsero dahil walang ilaw ang karwahe. Bawal iyon sa batas. Nakiusap ang kutsero ngunit hindi siya pinagbigyan. Ipipiit siya sa bilungguan. Walang nagawa ang kaawa-awang kutsero. Nung pinatuloy nga nila ang kanilang paglalakbay, ay muli na namang nagambala ang kanilang naging paglalakbay dahil pinahinto na naman sila ng mga gwardiya sibil dahil walang ilaw ang sinasakyan nilang karwahe. Ipinagbabawal iyon sa kanilang batas. Kaya nakiusap ng maigi o nagmakaawa ng maigi ang kutsero sa mga gwardiya sibil, ngunit hindi nila ito pinakinggan. Kaya kanila itong ipipiit o ikukulong sa bilangguan. Walang nagawa ang kaawa-awang kutsero dahil hamak lamang siyang mahirap at nagtatrabaho. Pang-apat na pangyayari ay ang walang nagawa si Basilio kundi maglakad. Napaghulo si Basilio na lungkot ang namamayani sa San Diego, dulot ng pagtaas ng buwis, pagbaba ng presyo ng asukal, pagkakaroon ng salot sa hayop at pananim, at ang pag-aabuso ng mga sibil. Dahil nga kinulong na ang kutsero at wala nang sino man ang magpapaandar sa karwahe, ay wala na lang nagawa si Basilio kundi ang maglakad. Napag-isipan o napaghulo ni Basilio ang lungkot na namamayani sa San Diego, dulot nga ng mga sari-saring mga problema, gaya na lamang ang pagtaas ng buwis, pagbaba ng presyo ng asukal, pagkakaroon ng mga salot sa hayop at pananim, at ang pag-aabuso ng mga sibil. Dito ipinapakita kung gaano kahirap ang pamumuhay na nararamdaman ng mga taga San Diego. Panglimang pangyayari. Iisang bahay lamang ang nakita ni Basilio na masaya, maliwanag at maraming panauhin. Ito ay kay Kapitan Tiago. Nakilala niya ang mga panauhin, ang mga lulang reverendos at ilustresimos ng Bapus Tabo, pati na ang kura at alperes ng bayan ay naroon at nakikipagsaya. Sa malas, si Simon ang buhay na magkakaharap. Dahil nga nakita ni Basilio kung gaano kalungkot o kahirap ang buhay ng mga taga San Diego, ay may iisang bahay lamang siyang nakita na kung saan masaya, maliwanag at maraming mga tao o mga panauhin. At ang pamamahay na ito ay pagmamay-ari ni Kapitan Basilio. May mga nakilalang mga panauhin si Basilio at nakita niya na ito ay mga mayayaman at mga makakapangyarihang mga tao, gaya na lamang ng kura at ang alperes ng bayan na nandoon rin upang makisali sa naroroon na pagsasaya.
Pang-anim, nakauwi si Basilio sa bahay na kanyang tinutuluyan. Bahay iyon ni Kapitan Tiago na tinitirhan ng isang katiwala. Noon nga, dahil nga sa pagsasaya na nangyari, ay napag-isipan na lamang ni Basilio na umuwi sa kanilang bahay kung saan siya tumutuloy. At ang bahay na iyon ay ang bahay ni Kapitan Tiago, ang taong kumukup at nagpaaral sa kanya. Ngayon, tapos na tayo sa pangyayari. Susunod naman tayo sa kultura na makikita natin sa kabanatang ito. Ang kultura. Dito makikita natin ang mga tradisyon o mga paniniwala sa kabanatang ito. Unang kultura. Ang isang tradisyon ng mga Pilipino ay pagdiriwang ng Noche Buena bago sumapit ang Pasko. Ang tradisyon na ito ay nanggaling pa sa mga Kastila at hanggang ngayon ay atin pa rin ginagawa. Bago magsumapit o ang pagdiriwang ng Pasko ay merong mga nakahandang mga pagkain ng mga Pilipino sa kanilang mga hapagkainan. Kahit na ito ay simple lamang, ay nagagawa pa rin natin ang tradisyong ito. Dito makikita natin kung gaano ang naging impluwensya ng mga Kastila sa ating mga Pilipino. At susunod na kultura, ang pangalawang kultura ay ang pag-iiral sa batas na ipinapatutupad ng pamahalaan ay dapat sundin ng mga mamamayan. Makikita natin o napag-alaman natin sa kabanatang ito kung ano ang mga aksyon na ginawa ng mga Guardia Civil at kung paano nila hinatulan o ikinulong ang kutsero. Ang ganitong pangyayari ay ay patuloy pa rin nangyayari sa ating ngayon sa kasalukuyan. At ngayon tapos na tayo sa kultura. Susunod naman tayo o ang huli nating aalamin ay ang aral sa kabanatang ito. Aral. Malaki ang pag-asa sa ilang nilalang kahit tila puro pasakit na ang kanilang nararanasan. Likas sa mga Pilipino na maniwalang darating din ang liwanag sa kabilang tinatahak nilang malubak at madilim na landas. Pinapakita sa aral na ito na ang mga tao ay merong pag-asa at kayang magsumikap sa buhay kahit na hirap sila sa kanilang pamumuhay sa pang-araw-araw. Likas rin sa ating mga Pilipino na maniwala na darating din ang araw na tayo ay darating ang liwanag o ang kaginhawaan ng ating buhay. Sa kabanatang ito, ang kutsero, pinapakita ng kutsero kung gaano kalakas ang paniniwala ng mga Pilipino na huwag mawalan ng pag-asa dahil balang araw ay darating din ang liwanag o ang kaginhawaan sa kanilang buhay. Kaya lagi lang nating pagkatandaan na huwag tayong mawalan ng pag-asa sa buhay dahil ang mga problemang iyon ay makatutulong rin sa atin kung paano tayo magiging malakas. Yan lamang po at maraming salamat. Naway meron kayong natutunan sa ating tinalakay ngayong araw.